Ashley's point of view. Huminga na lang ako ng malalim bilang tugon dahil hindi ko alam ang sasabihin ko kay Cindy. There's a part of me na gusto kong maniwala pero may mga pumipigil sa aking dahilan. Gaya ng baka maulit na naman ang nangyari sa amin nun. Natatakot lang din naman ako. Thank you nga pala sa binigay mo sa anak ko. Sabay baling ni Cindy kay Akiro na nasa gawing kusina at nakikipaglaro kay Mulan. He's so happy. Tumingin din ako sa bata at saka ngumiti. Unang hawak pa lang niya kay Mulan, alam ko na marunong siyang mag-alaga ng aso. Halatang mapagmahal siya sa mga aso at mukhang nangungulila na siya sa aso niya. Kaya ipagkakatiwala ko na sa kanya si Mulan. Narinig ko kanina na aalis ka. Hindi naman sa nangingialam ako or what ha? Pero sigurado ka na ba talaga, Ashley? Hindi mo man lang ba muna siya dadalawin? She's referring to Gabriel. Hindi na. Nag-iwas ako ng tingin. Nasabi ko naman na sa sulat ang mga dapat kong sabihin sa kanya dahil sa hindi nga ako makalapit sa kanya. Isa pa ay alam kong galit siya sa akin, lalo na ang kapatid niya. Kaya para wala ng gulo, hindi na ako magtatangka na dalawin siya. Iniiwasan mo ba ang galit nilang magkapatid kaya ka magpapakalayo-layo? She hit my point. Isa na yon. Lalayo na ako para wala ng gulo. Para hindi na mapahamak si Gabriel. Siguro hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Kasi simula umpisa hanggang ngayon ay ang gulo pa rin. Magulo pa rin. Parang walang katahimikan at puro ganito na lang. Puro problema na lang. Reklamo ko. I understand. She gave me a warm smile. Sana hindi na makarating kay Gabriel ang tungkol dito. Kinakabahan kong sabi. Baka mabanggit pa niya kay Gabriel na nandito ako at aalis ako. Tumango naman ito kaagad. Sige, kung yan ang gusto mo. Hinalikan ako ni Akiro nang may tunog sa pisngi. Thank you po ulit sa dog. Cute na sabi niya sa akin. Pinisil ko naman ang magkabila niyang pisngi at pinanggigilan. You're welcome, Akiro. I promise to take good care of Mulan. Sabay yakap niya kay Mulan. Ginulo ko ang buhok ni Akiro saka ko siya pinantayan ng tayo. Aasahan ko yan, baby. Opo naman. Makakaasa ka po, Tita Ashley. Mommy! Tawag nito kay Cindy, nakausap ulit ni Daniel. Nandito na kami malapit sa gate dahil paalis na silang pamilya. Why, son? Tanong nito pabalik. Please take a picture of me with Mulan and Tita Ashley for remembrance. Matatas na sabi nito. Nangiti naman si Cindy sa sinabi ng anak at saka kinuha ang cellphone sa bulsang pantalon at lumapit sa amin. Okay, compress. Lumapit naman ako kay Akiro na nakatayo at saka ako umupo para magpantay kami. Binuhat ko si Mulan na nasa tabi lang namin para kitang-kita rin siya sa picture. Okay, ready? 1, 2, 3, smile! Ilang pose pa ang ginawa namin ni Akiro bago tumigil si Cindy sa kakakuha sa amin ng picture. Bye! Ako naman ang humalik sa pisngi niya. Hinaplos ko naman si Mulan pagkatapos. Magpakabait ka sa bago mong amo, Mulan, ha? Tila iwinagayway naman ito ang brown nitong buntot. Let's go. Agaw pansin ni Joshua sa kanyang mag-ina. Tumango naman si Cindy at nagpaalam na sa akin. Ganon din si Joshua na tinanguan lang namin ni Daniel. Kumaway naman sa akin si Akiro habang hila-hila si Mulan sa tali niya na inilagay ko kanina. Medyo malungkot ako na hindi ko na pagmamay-ari si Mulan. Pero alam ko naman na nasa mabuting kamay siya mapupunta. We'll talk later. Sabay baling sa akin ni Daniel nang makaalis na ang mag-anak. Tumango lang ako at sumunod na sa kanya papasok sa malaking bahay. Gabriel's point of view. Maayos na nililinis ni Rose ang mga opera ko nang tumunog ang cellphone ko. Medyo malayo ito sa akin kaya ipinaabot ko kay Rose na kaagad naman niyang sinunod. Si Ate Cindy, kuya.
Sabay bigay niya sa akin ng cellphone ko. Nakikipag-video call sa akin. Umayos muna ako ng upo bago sinagot ang tawag. Bumungad kaagad sa akin si Akiro na may malaking ngiti sa labi. "Hello, idol!" Bibong bati niya na ikanatawa ko. Si Rose ay sumili pa sa cellphone ko dahil sa lakas ng bati ni Akiro. "Hello, little Joshua." Bati ni Rose dito. Kumaway naman pabalik si Akiro na nakaharap sa kamera. "Hello, baby. It seems like you're very happy today." Sad ko. Sunod-sunod naman siyang tumango sa akin. Napansin ko na binitawan niya ang cellphone niya kung saan kami nagvi-video call at sinandal ako sa kung saan. "Wait lang, idol ah." Bumaba ito sa sofa, tumakbo sa kung saan. Maya-maya pa'y nakita ko itong naglalakad pabalik habang karga-karga ang isang matabang aso na sa tingin ko ay mas mabigat pa sa kanya. Hindi ko maiwasang matawa lalo na nang subukan niyang buhati ng aso paakyat sa sofa. "Kiddo, that dog must be heavy. Kanino ba yan?" Ang hilig-hilig talaga sa aso ng batang to. "She's mine, idol. Her name is Mulan, by the way," he said using his tiny voice. He's caressing its hair. "Where did you bought her? Hindi ka na ba nakapaghintay na ibili kita?" Kunwari ay nagtatampo kong sabi. Pinangakuan ko kasi siyang bibili kami ng bagong aso dahil nawala yung regalo ko dati kay Cindy. Ngumuso naman siya na lihim kong ikinangiti. "I didn't buy her. Someone gave her to me." "Bakit naman daw niya ibinigay sa'yo yan? That's a very smart dog." "Yes, she is. Binigay niya sa akin dahil pupunta na raw siya sa far, far away place." "Saan namang lugar yon?" "Far, far away place? Is that place do exist?" Tanong ko tuloy sa kanya. He shrugged his shoulder as his reply. "I forgot the name of the precious girl who gave Mulan to me." Tila nag-iisip pa si Akiro habang nagsasalita siya. Precious. Ang dami ring alam ng anak ni Cindy. Kaya tuwang-tuwa ko sa kanya. "Yeah, she's beautiful and kind. For me, she's precious. Nakalimutan ko lang yung name na. She even gave me a slice of cake that she baked. It's also good. Even her white spaghetti." Yung ekspresyon ng mukha ni Akiro ay parang nalalasahan pa rin niyang mga pagkain na yon hanggang ngayon. "Wow, talaga? Di ba favorite mo ang mga yon?" Mahilig siyang magpaluto ng mga ganon kay Cindy. At sa tuwing sinasama ko siyang mamasyal ay ganon ang gusto niyang kainin. "Yup, best carbonara and cake for me." "Talaga? Mas masarap pa sa luto ng mommy mo?" Nangingiti kong sabi. Lumingon naman ito sa likod at nang humarap ulit ay nakalagay na ang hintuturo niya sa labi niya para patahimikin ako. "Yeah," pabulong na sabi niya. Natawa naman ako ng malakas dahil sa ginawa niya. "Isusumbong kita kay mami mo, sige." Pananakot ko pa. Ngumiti lamang siya sa akin sa video call. "I'll end this video call now, idol. Our dinner's ready?" Paalam nito habang yakap ang aso. Kumaway ako sa kanya sa screen habang nakangiti. "Bye, kiddo. Say hi to your mommy for me." "Of course, I will, idol. Bye." He gave me a flying kiss before he ended the video call. Nilapag ko na ang cellphone ko sa table para makapagpahinga na ako ng maayos. Nang maayos ko na ang higa ko ay tumunog naman ang cellphone ko. Hudyat na may nag-chat sa akin. Kinuha ko naman kaagad ang cellphone ko at binuksan ko ang sinend ni Cindy sa akin na sa tingin ko ay si Akiro rin ang may pakana. "She was the one who gave Mulan to me. I asked mommy what's her name and her name is Ashley. She's Tita Ashley, also the one who cooked the best carbonara." Yun ang narinig ko na sinabi ni Akiro sa audio na sinend niya sa akin sa messenger. Hindi pa kasi siya marunong mag-compose ng mga text dahil bata pa siya. Kaya madalas sa audio siya nagsasalita ng mga isisend niya sa akin. Kaagad ko namang in-scroll pababa ang message niya sa akin. At tama nga ang hinala ko na si Ashley ngayon.
Malapad ang ngiti niya sa larawan kasama si Akiro, habang ang aso naman na simulan daw ang pangalan ay nasa gitna nila. Kaagad naman akong nag-send ng audio kay Akiro. "Where did you met her?" Hinintay ko ang paglipas ng 15 minutes pero hindi na siya nag-reply sa akin. Pabaling-baling naman ako sa higaan dahil hindi ako makatulog sa sinend sa akin ng bata. Cindy knows where she is. Nagpasya pa ulit akong maghintay ng 30 minutes pero wala na akong natanggap na kahit na ano kay Akiro. Baka nakatulog na siya. Ashley's point of view. Ginawaran ako ni Daniel ng isang halik sa noo bago niya ako niyakap ng mahigpit. Nagbabadya na ang mga luha sa mata ko pero hindi ako iiyak. Hindi pwede. Paninindigan ko ang paglayo ko. "Mag-iingat ka ron ah." Masuyong sabi niya sa akin habang matiim na nakatingin sa mga mata ko. Tumango naman ako. "Mamimiss kita, Daniel. Kayo." Sabay baling ko sa ilang kasambahay at driver na sumama sa paghatid sa akin dito sa airport. "Mamimiss ka rin naman namin. Dadalaw ako sa'yo kapag may oras ako. Hindi ako mapapakali kapag hindi kita nakitang maayos ang lagay sa bansa na yon." Tumango ako at niyakap ko ulit siya ng mahigpit. Ang bala ko talaga ay hindi ko nasasabihin kay Daniel kung saan ako pupuntang bansa. Pero bago ko sa bansang yon, kaya hindi magandang ideya yon. "Sige na, pumunta na kayo sa waiting area." Utos sa akin ni Daniel at pinabitbit na niya kay Raul ang mga gamit ko. Kasama ko si Raul papuntang Japan dahil yon ang gustong mangyari ni Daniel kaya wala akong magagawa. Dahan-dahan na kaming naglakad ni Raul papuntang waiting area habang kumakaway kila Daniel. "This is it, Ashley. There's no turning back." Napayuko na lamang ako para hindi makita ni Raul at ng ibang tao ang luha ko na nagsisimula ng magsipatakan. Naupo kami ni Raul sa mga upuan sa waiting area habang hinihintay namin na tawagin ang flight namin. Sumandal ako sa sandalan at ipinikit ko ng mariinang mga mata ko na naiiyak pa rin. "Senyorita." Tawag sa akin ni Raul. Bakit?" "Are you hungry? I'll buy you some snack." "No need, Raul. I'm not hungry." Naramdaman ko na gumalaw si Raul pero hindi pa rin ako dumilat ng mata. "Good evening, passengers. This is the announcement for Flight 527C heading to Japan. We are now inviting those passengers with small children, many luggages and any passengers requiring special assistance to begin boarding at this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes time. Thank you." Napadilat ako ng bahagya nang marinig ko ang announcement. It's time to go, Ashley. No regrets, self. Sa ikalawang beses na announcement ay tumayo na ako mula sa upuan. Ganoon din ang ginawa ni Raul. "Senyorita, shall we?" Dahan-dahan akong tumango kahit labag sa loob ko. Nakayuko lamang ako habang naglalakad papunta sa eroplanong sasakyan namin. Ang higpit ng hawak ko sa handle ng maleta ko para lang pigilan ang pag-iyak ko. My tears can't do anything. Nasaktan ko na si Gabriel. Ayoko nang madagdagan pa yon. Napahawak ako ng mahigpit sa lababo nang maramdaman ko na naman ang sakit ng tiyan ko. Buti na lang at tapos na akong mag-ayos ng pinagkainan namin ni Raul. Napahawak ako sa tiyan ko habang marahan ko itong hinahaplos. "Senyorita, are you okay?" Tanong sa akin ni Raul na nasa likuran ko na pala. Huminga ulit ako ng malalim at saka bumaling sa kanya. "I'm fine. Medyo masakit lang tiyan ko." "Do you want me to call Dr. Hayashi about your condition?" Nagpapanik na sabi niya na ikinatawa ko na lang. "I'm fine, Raul. This is normal because I'm pregnant." He is kicking attentively. I think he's now excited to see us. Yumuko ako at hinaplos ang tiyan ko na magwawalong buwan na. "Stop kicking, baby. It hurts."
Tumango naman si Raul. Pero ako ang nasasaktan kapag nakikita ko kayong nasasaktan. Inaawa na sabi niya. Umiling lamang ako habang nakangiti at dumiretso na sa sala para manood ng TV. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto lula ng dalawang kasambahay ni Daniel at si Daniel mismo. Nginitian ko lang silang tatlo. Hi! Bati sa akin ni Daniel at umupo sa tabi ko. Kaagad niya namang hinawakan ng tiyan ko at hinaplos. Hi there, little one. Pagkausap niya sa anak ko. Napangiwi na naman ako sa sakit ng sunod-sunod na naman itong sumipa. Does it hurt? Tanong ni Daniel habang pinapakiramdaman ni Daniel ang mga sipa ng baby ko gamit ang kamay niya. May times na masakit lalo na kapag maraming beses. Nararamdaman ko rin na para siyang umiikot sa loob ko. Huminga ulit ako ng malalim para indahin ang sakit. Baby, calm down. Mukhang makulit ang isang to paglabas. Sipa ng sipa eh. Natatawang sabi ni Daniel habang hawak pa rin ang tiyan ko. Kahit nagaano pa siya kakulit paglabas, mamahalin ko siya ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Sabi ko naman sa kanya, kahit na alam ko na magiging mahirap ang buhay ko bilang isang single mother, pagsusumikapan ko na maibigay lang ang lahat ng kaya kong ibigay sa anak ko. I want the best for him. Kahit mahirap kakayanin ko dahil simula pa lang nang malaman ko na buntis ako, ay ito na ang pinili ko. Ilang linggo pagdating namin dito sa Japan ni Raul, wala kaming ibang ginawa kundi ang mamasyal. Dahil para hindi na kami magkandaligaw-ligaw dito sa Japan. Nahirapan kaming mag-adjust na dalawa dahil hindi kami marunong mag-Nihongo. Buti na lang at puro mga OFW ang nakatira sa paligid ng inuupahan naming apartment. Bali tig-isa kami ng tinutuluyan ni Raul dahil hindi naman kalakihan ang nakuha naming unit. Pumupunta siya madalas sa unit ko kapag kakain ako o hindi kaya'y sumasakit ang tiyan ko. Halos 3 linggo na kaming naninirahan ni Raul dito sa Japan nang malaman ko na buntis ako. Noong una ay nasusuka ako sa mga Japanese food. Akala ko noon ay normal lang yon dahil nga sa iba nga naman ang pagkain nila sa Pinoy food at American food. Akala ko ay hindi lang sanay ang katawan ko sa mga pagkain dito. Pero hindi pala. Hanggang sa napinsin ko na hindi pa ako dinaratnan simula pa nang mapunta kami rito sa Japan. Ang huling beses na dinatnan ako ay birthday pa ni Mommy nun. Walang duda na si Gabriel ang ama ng dinadala ko. Bukod kasi sa wala namang ibang gumalaw sa akin, ay halos lahat ng nangyari sa amin ay sinisigurado niya na hindi siya gumagamit ng proteksyon. Ilang beses na rin naman akong hinanap ni Gabriel kay Daniel. At sigurado raw si Daniel na pananagutan ako ni Gabriel. Ako lang naman itong ayaw sa totoo lang. Inaamin ko naman yon. Ayoko na talagang magkaroon pa ng koneksyon kay Gabriel. Kahit na anak naman naming parehas ang dinadala ko. Ayaw ko lang na mas maging magulo ulit ang sitwasyon. Ano kaya ang kahihinatnan kapag nalaman ni Gabriel na buntis si Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.